Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito noong dekada 40 sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre. Isinilang si Crispin, isang payat ngunit matipunong bata na may matang tila laging nagmamanman sa paligid. Lumaki siyang walang ama na nauna nang mawala dahil naman sa isang aksidente. Ang kanyang ina, si Aling Marta, ay isang mananahi at tagapagsalaysay ng mga alamat at kasaysayan ng bayani. Sa bawat kwento ni Aling Marta, unti-unting nabuo sa puso ni Crispin ang matinding pagnanais na maging isang tunay na mandirigma. Isang tagapagtanggol ng bayan. Nang sumiklab ang ikalawang digmaan pandaigdigan at sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas, bumaliktad ang mundo ni Crispin. Sa edad nitong 12, nakita niya kung papaano hinuli ng mga sundalong Hapones ang ilang kalalakihan sa kanilang baryo. Kabilang ang kanyang pinakamatalik na kaibigang si Tomas at ang gurong si Ginoong Ramos. Dinala sila sa kampo para naman maging sapilitang manggagawa. Hindi na muling nakita pa si Tomas, habang si Ginoong Ramos naman ay bumalik pagkaraan ng ilang linggo. Payat, may latay sa likod at hindi na ito halos makapagsalita. Nabuo naman sa isipan ni Crispin na hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, tahimik siyang umalis. Bitbit ang isang sako ng tuyong kamote, isang lumang bolo ng kanyang ama, at ang kwintas na may maliit na palawit. Nilisan niya ang tahanan at tinungo ang kabundukan kung saan sinasabing nagkukubli ang mga gerilya. Ilang araw siyang naglakad sa kagubatan. Nagsanay siya sa pakikinig sa kaluskos ng mga dahon, pag-iwas sa mga bakas ng sundalong Hapones, at paghahanap ng ligaw na bunga upang pantawid gutom. Sa ika-4 na araw ng kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang matandang lalaki na may bitbit na baril. Tinangka niya sanang tumakbo, ngunit nanghina na ang kanyang tuhod at siya'y nawala ng malay. Pagmulat niya, nasa isang kampo na siya ng mga gerilya. Pinagmasdan siya ng mga armadong kalalakihan. May mga sugat sa katawan at bahid ng pagod sa muka. Ang matandang lalaki na nakita niya sa gubat ay si Ka Pedro, isa sa mga pinuno ng isang grupo ng gerilya sa Nueva Ecija. Inusisa naman siya nito kung bakit siya naroroon. Buo naman ang loob na sinabi ni Crispin ang kanyang layunin. Nais niyang maging mandirigma at lumaban para sa kanyang bayan. Noong una, hindi siya seneryoso ng mga gerilya. Mas bata ka pa sa baril na to. Biro naman dito ng isang gerilya. Ngunit si Ka Pedro ay may ibang pananaw. Nakita niya sa mga mata ng bata ang tapang at paninindigan na bihira sa mga matatanda. Kaya naman nagpasya siyang subukin si Crispin. Isinama siya nito sa mga pagsasanay, pagmamarka gamit ang rifling gawa sa kahoy, paglalakad ng ilang kilometro araw-araw, pagbuo ng kampo sa gitna ng kagubatan, at ang pinakaimportanting aral sa lahat, pananatilihing buhay sa harap ng kaaway. Sa paglipas ng mga linggo,
unti-unting napatunayan ng binata ang kanyang kakayahan. Hindi man kasing lakas ng mga nakakatanda. Siya ay mabilis at tahimik sa paggalaw at merong talas ng kanyang isip. Sa tuwing may mga operasyong paniktik, siya ang pinapadala upang magmanman sa galaw ng mga Hapones sa kalapit na bayan. Dahil sa kanyang kabataan, hindi ito kaduda-duda sa paningin ng kalaban. Nakapagsusumiti siya ng mga mahalagang ulat na nagagamit ng grupo upang maiwasan ng mga pananambang at matagumpay na makapaglunsad ng mga pag-atake. Isang araw, habang nasa isang misyon sa bayan ng Kabanatuan, napag-alaman ni Crispin mula sa isang lihim na kasapi ng kilusan na may bagong grupo ng mga Hapones na paparating upang magsagawa ng pagsalakay sa kanilang kampo. Agad naman siyang naglakad ng ilang oras pabalik sa bundok upang magbigay babala. Sa kabila ng pagod, hindi naman ito tumigil. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng mga nawawala at pinahirapang mga kababaryo. Sa tulong ng impormasyon ni Crispin, agad na nailikas ang kampo at nakapagtayo ng depensibang posisyon. Nang dumating ang mga Hapones, isang madugong sagupaan ang naganap. Sa kabila ng kanyang kabataan, hindi naman nagpauli si Crispin. Bitbit ang isang granada ay nakaabang sa may bangin. Tinambangan niya ang isang truck ng mga sundalo at nagbigay ng pagkakataon sa kanya at sa kanyang mga kasama upang umatras at maglipat ng posisyon. Sa gabing iyon, kinilala siya bilang tunay na gerilya. Hindi lang bilang mensahero, kundi bilang isang mandirigmang may dangal at tapang. Ngunit hindi dito natapos ang kanyang tungkulin. Sa mga sumunod na buwan, lumawak pa ang papel ni Crispin sa kilusang grupo. Nakisama siya sa mga operasyong sabotahe, pagbibigay ng armas sa ibang grupo, at pagtulong sa mga sibilyan. Naging alamat siya sa mga baryo sa paanan ng bundok. Ang batang gerilya may matalas na mata at pusong palaban. Habang patuloy ang digmaan, lalong lumalalim ang pakikibaka. Mas lumalakas ang pananakop ng mga Hapones at dumadami rin ang mga nawawala, nasusugatan at namamatay. Ngunit sa kabila ng dilim ng panahon, si Crispin ay naging liwanag sa mga gerilya. Isang paalala na kahit na sa katawang bata niya, maaaring manahan ang puso ng isang bayani. Lumipas ang mga taon. Si Crispin na noon ay isang bata, may bolang kahoy at sandatang luma. Ngayon ay isa ng biyasang mandirigma. Sa edad nitong 15, sanay na siya sa galaw ng gubat, sa huni ng mga ibong nagsisilbing babala ng panganib sa kanila, at sa tunog ng ripling nagpapayiwatig ng labanang malapit ng sumiklab. Hindi na siya ang batang pinagtatawanan. Siya na ngayon ang isa sa mga pinakakinikilalang pinuno ng kanilang grupo. Pinagkakatiwalaan siya ni Ka Pedro ng mga sensitibong operasyon. Sa kabilang dito, ang pagbomba ng tulay upang mapigil ang supply ng mga Hapones, ang pagsalakay sa mga kampo sa gitna ng gabi, at ang pagligtas sa mga bihag na Pilipinong isinasailalim sa sapilitang paggawa. Mabilis ang kanyang isip at matalas ang kanyang kutob. Kadalasan sa kanyang mga plano, umaasa naman ang kanilang grupo. Hindi na siya basta sundalo. Isa na siyang pinunong tinitingala ng mas matatandang mandirigma. Sa bawat tagumpay
Kapalit nito ang mga luha ng kawalan. Marami sa kanyang mga kasama ang hindi na nakabalik sa kampo. Isa na rito ang dating guro niyang si Ginoong Ramos na sumama na rin sa kilusan. Sa isang madugong inkwentro, hinarangan nito ang isang bala na para sana kay Crispin. Hindi niya malilimutan ang huling salita ng dating kanyang guro. Ituloy mo ang laban, anak. Ang kalayaan ay hindi hinihingi. Ipinaglalaban. Sa pagkamatay ni Ginoong Ramos, lalong tumindi ang determinasyon ni Crispin. Hindi na lamang ito laban para sa bayan. Ito'y personal na. Isa-isang ipinaghiganti niya ang mga kasamahan. Hindi sa marahas o padalos-dalos na paraan, kundi sa masinsinang plano at matalinong taktika. Dito lumikha siya ng mga bitag sa kagubatan. Naglagay ng mga espiya sa mga bayang okupado at nagtayo ng mga lihim na imbakan ng armas at pagkain. Habang palapit ng palapit ang dulo ng digmaan, lalong naging desperado ang mga Hapones. Naging mas madugo ang kanilang mga operasyon. Sunod-sunod ang mga pagsunog ng mga baryo, ang mga sapilitang pagkuha ng mga kababaihan, at ang walang habas na pamamaril sa mga pinaghihinalaang gerilya. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, mas lalong naging matatag ang loob ng mga katulad ni Crispin. Alam nilang papalapit na ang liwanag. Noong huling bahagi ng 1944, narinig ng kanilang grupo sa radyo na dumaong na ang mga puwersa ng mga Amerikano sa Leyte. Dito nabuhayan ng loob ang buong kilusan. Alam nilang babalik na si MacArthur at may pag-asa ng magwakas ang pananakop. Ngunit alam din nilang hindi ito magiging madali. Patuloy pa rin ang mga laban sa kanayunan. Lalo pang tumindi ang pangangailangan ng disiplina, lakas ng loob at pagkakaisa. Pinamunuan ni Crispin ang isang malaking operasyon sa Nueva Ecija, kung saan nilusob nila ang isang kampo ng Hapones upang palayain ang mga bihag. Mula naman sa mga datos na nakuha ng kanyang espiya, binuo niya ang plano. 2 grupo ang lulusob mula sa magkabila ang gilid ng kampo, habang siya naman ang magiging pain mula sa harap. Sa gitna ng putukan, sa alikabok ng digmaan, nakapasok sila sa loob at nailigtas ang mahigit 20 bihag. Dito ipinagbunhi ito ng buong kilusan at si Crispin ay itinuturing ng isang alamat. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa kanyang ginagawa. Habang may isa pang sundalong Hapones sa lupaing ito, hindi pa tapos ang digmaan. Wika naman dito ni Crispin. Sa isang pagpupulong ng mga pinuno ng gerilya, patuloy siyang lumaban sa araw, sa gabi sa ulan, at sa tag-init. Wala sa kanyang muka ang pagod, kundi paninindigan. Noong taong Pebrero 1945, dumating na sa Luzon ang mga pangunahing puwersa ng mga Amerikano. Nagsimula ng umatras ang mga Hapon, ngunit sa kanilang pag-alis ay nag-iwan sila ng bangungot. Sinunog nila ang mga baryo, pinaslang ang mga sibilyan at pinasabog ang mga gusali. Muling sinubok ang tapang ng bayan at muli ring sumuong si Crispin sa panganib upang ipagtanggol ito. Sa isang matinding engkwentro sa may kabundukan ng Aurora, nahuli si Crispin sa gitna ng putukan. Pinaiikutan sila
ng kalaban at marami sa kanyang mga kasama ang nasugatan. Ngunit sa halip na umatras, pinamunuan niya ang isang mapangahas na pagsalakay upang buksan ang daan ng kanilang pag-atras. Sa kabila ng tama sa balikat at hita, nakatayo pa rin ito hanggang sa ligtas na makaalis ang kanyang grupo. Sa pagkakataong iyon, siya ay isinugod sa isang lihim na pagamutan sa ilalim ng kuweba. 3 linggo siyang nagpagaling, ngunit hindi agad siya bumalik sa pakikibaka. Buwan ng Marso, formal na inanunsyo na nailaya na ang Maynila. Sunod-sunod na ang pagbagsak ng mga kampo ng Hapon sa buong Luzon. Sa bawat tagumpay ng mga puwersang Amerikano at Pilipino, sabay rin ang pagbabalik ng mga mamamayan sa kanilang mga baryo. Nakita nilang muli ang liwanag ng umaga, ang asul na langit na walang halimuyak ng pulbura at ang katahimikan ng gabi na hindi na sinasamahan ng takot. At sa gitna ng pagbabalik ng normal na buhay, isang binatang lalaking payat, ngunit matatag ang tindig, ang bumaba naman mula sa bundok. Suot pa rin ang kanyang lumang uniforme. May laslas at tahi. Bitbit ang isang lumang rifleng itim na may gasgas ng kasaysayan. Walang iba, si Crispin, ang batang mandirigma na minsang iniwan ang tahanan para sa isang layunin. Ngayon isang bayani na ng kanilang bayan. Hindi niya hinanap ang parangal. Hindi naman siya naghangad ng gantimpala. Sa halip, tahimik siyang bumalik sa kanilang baryo. Binisita nito ang puntod ng kanyang ama. Niyakap ang lupang minsang kanyang nilinisan at tumingin sa malayo, sa gubat, sa kabundukan, sa kasaysayang tinahak niya na may dangal. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kahit natapos na ang digmaan, may mas malawak pang laban na haharapin. Ang paghilom ng bayan, ang pagtatayo ng mas makatarungang lipunan, at ang pagtuturo sa bagong henerasyon kung papaano ipaglaban ang tunay na kalayaan. Nang tuluyang magwakas ang digmaan, isang katahimikan tila banyaga ang bumalot sa bayan. Mula naman sa putok ng baril, sigaw ng mga sundalo at mga paang nagmamadaling kumubli. Ngayon ay naroroon na lamang ang mga tinig ng mga batang muling naglalaro sa lansangan. Ang tilaok ng manok sa umaga at ang mabining hampas ng hangin sa mga dahon ng punong kahoy. Si Crispin ngayon ay 16 na taong gulang na. Bumaba na mula sa kabundukan. Wala na ang kanyang kasuotang girilya. Pinalitan ito ng payak na kamiseta at lumang salakot. Bitbit pa rin niya ang mga lumang bolo ng kanyang ama. Hindi bilang sandata, kundi alaala. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at pananabik. Matagal niya nang inaasam ang muling pagkikita nila ng kanyang ina. Si Aling Marta, ang babaeng nagasik ng tapang sa kanyang puso sa pamamagitan ng mga kwento ng kabayanihan. Habang binabagtas niya ang mga dating daan, tinahak niya sa kanyang kabataan. Napansin niyang may kakaiba sa baryo. Tahimik ang paligid at iilan lamang ang tao sa labas ng kanilang bahay. Ang mga bakod ay tila mas mataas. Ang mga bintana naman ay laging nakasarado. At ang mga mata ng tao laging nakatanaw sa malayo, puno ng alinlangan. Nang marating niya ang kanilang tahanan, natigilan siya. Nandoon pa rin ang lumang bahay na
gawa sa kahoy at pawid, ngunit wasak ang ilang bahagi ng bubong at may damong tumutubo sa harap nila. Wala naman ang amoy ng nilulutong tinapa. Wala ang himig ni Aling Marta na dating umaawit habang nananahi. Dito mabilis na kumatok ang binata ngunit walang sumagot. Nanay, Tawag naman dito ni Crispin. Sa takot at pag-aalala, agad siyang nagtungo sa bahay ng matandang si Mang Cosme. Ang kapitbahay na laging malapit sa kanila noon. Doon kasabay ng pagbagsak ng araw sa kalangitan, ibinunyag ng matanda ang isang katotohanang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Crispin, anak, patawad. Huli ka na. Tinapik siya ni Mang Cosme sa balikat. Nanginginig ang tinig nito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nagtatakang tanong naman dito ng binata. Si Marta ang iyong ina. Matagal nang wala. Tugon dito ng matanda. Dito nalaglag ang kanyang mga balikat. Parang tinanggalan siya ng lakas. Hindi ito makapagsalita. At muling nagwika ang matanda sa kanya. Mahigit 1 taon na. Natagpuan namin siya na wala ng buhay sa loob ng bahay niyo. Akala namin noon ay mga Hapones ang may gawa. Pero hindi ganoon ang sinapit niya, anak. Hindi iyon gawa ng tao. Paglalahad pa dito ni Cosme. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Cosme? Nang makita namin siya, hindi ordinaryo ang itsura. Walang dugo, pero parang tuyong-tuyo ang katawan. Wala ring sugat, pero parang kinain ng anino ang kanyang kaluluwa. At sa paligid ng bahay may mga bakas. Malaki, matalas, amoy asupre. Iyon ang araw na naniwala kaming totoo ang matagal ng kinatatakutan sa ating baryo. Ang nilalang na sa gabi lamang lumalabas, ang aswang. Mahabang wika naman dito ng matanda. Tahimik naman noon si Crispin. Ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa mga nilalang ng gabi ay dati niyang inakalang katang-isip lamang. Alamat ito na pampatulog, panakot sa mga batang pasaway. Ngunit ngayon, ang mismong ina niya ang biktima. Hindi naman ito makakibo. 1 taon na pala siyang wala. At sa panahong iyon, nalibing ng walang laban ang kanyang ina. Hindi ito sa kamay ng mga sundalong Hapon. Hindi sa digma ang kanyang pinili, kundi sa halimaw na naninirahan sa dilim. Mula naman sa gabing yon, hindi na ito naging mapakali. Binalikan niya ang lumang bahay nila. Ang mga pader ay may itim na marka, tila paso, at sa mga sulok ay may mga tuyong dahon at balahibong hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang paghalughog sa mga lumang gamit ng ina, dito natagpuan niya ang isang kahon. Doon may sulat ang kanyang ina. Isinulat ito sa lumang papel. Anak, kung sakaling hindi na tayo magkita, tandaan mong mahal na mahal kita. Ang mundong ito ay hindi lamang binubuo ng digmaan na nakikita ng ating mga mata, kundi pati na rin ng digmaang matagal nang umiiral sa dilim. Bantayan mo ang liwanag sa puso mo, Crispin. Iyon lang ang makakapigil sa dilim na sumusunod sa atin. Halos malito naman si Crispin sa kanyang nabasa. Ilang araw itong hindi lumabas ng bahay. Puno ito ng galit, pagkalito, at matinding pangungulila. Ngunit sa kanyang puso, unti-unting sumiklab ang apoy ng panibagong misyon.
Hindi pa tapos ang laban. Ang digmaan sa pagitan ng mga bansa ay maaring magwakas na. Ngunit may isa pang digmaang kailangang harapin. Ang digmaang matagal nang itinatago sa mga kwento ng matatanda. Muli namang binalikan ni Crispin ang bundok, hindi bilang sundalo, kundi bilang tagapagsaliksik ng katotohanan. Kinausap niya ang mga albularyo, ang mga matatandang babaylan, at ang mga taong may karanasan sa kababalaghan. Doon niya napag-alamang may kakaibang nilalang na matagal nang nagpapakita sa kabundukan. Isa itong aswang na sinasabing dating tao, ngunit isinumpa ito ng kadiliman. Hindi ito basta hayop. Ito'y nilalang na ginising ng takot at galit ng mga tao sa panahon ng digmaan. Kapag ang puso ng tao'y napuno ng puot, nagkakaroon ng puwang ang kadiliman. Ani ng matandang si Apo Mando, isang albularyong namumuhay sa gilid ng gubat. Tinuruan si Crispin ng mga panlaban. Langis na mula sa dahon ng saging na itim. Sinag ng araw na ikinukulong sa bote ng kristal at dasal na sinasambit sa wikang matagal nang nalimutan. Ngunit ang higit sa lahat, tinuruan siya kung papaano protektahan ng kanyang puso ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Sa mga sumunod na buwan, tahimik na inobserbahan ni Crispin ang baryo. Tuwing gabi, binabantayan niya ang mga kalye. Tinatandaan niya ang mga bahay na merong kakaibang kilos. Mga hayop na nawawala. Mga ingay na hindi maipaliwanag. Hanggang sa isang gabi, may narinig siyang tili sa dulo ng baryo. Isang babae. Humihingi ito ng tulong. Mabilis siyang sumugod dito at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang nilalang. Matangkad, may mahabang kuko, may matang pulang-pula, at ang balat nito ay tila sunog sa apoy. Ngunit ang nakakagilalas ay ang mga mata nito. May bakas ng lungkot, galit at pagkauhaw. Isa itong nilalang na minsang naging tao. Tumama ang mga mata nito sa kanya at sa loob ng isang iglap, ang batang mandirigmang minsan lumaban sa digmaan ng tao, ngayoy nahaharap sa mas matinding digmaan. Ang digmaan ng liwanag laban sa dilim. Nasa harapan niya na ang aswang na yon. Hindi ito kagaya sa mga kwento na matanda, kuba o may pakpak. Ito ay may tindig ng tao ngunit mas matangkad. Ang balat ay tila nasunog ngunit nangingintab. At ang mga mata nito'y kulay dugo na tila walang saysay ng pag-asa. May mahabang kuko, mga ngipin na parang patalim, at sa isang ngisi na parang tumatawa sa sarili mong takot. Namuo naman ang malamig na pawis sa batok ni Crispin. Hindi ito tulad ng mga Hapones. Ang mga sundalong iyon, bagamat malupit, ay may laman at dugo. May limitasyon ang lakas. Ngunit ito, hindi na tao. Hindi ito kalaban sa digmaan ng mga bansa. Isa itong demonyo na isinilang mula sa takot at puot ng panahong kay tagal ng nilimot. Dito napatras ang binata. Ang kanyang mga paa ay tila binibigatan ng lupa. Pilit niyang tinatakpan ng tapang ang lumalalim na pangamba. Hindi ako dapat matakot. Hindi ngayon. Bulong niya sa kanyang sarili. Humugot naman siya ng malalim na hininga. Hinawakan ng maigpit ang kanyang bolo. Ang parehong sandata na minsang ginamit niyang
ipagtanggol ang kanyang bayan laban sa mga dayuhang mananakop. Dito mabilis siyang sumugod. Pinilit na unahan ang halimaw. Sa isang iglap lamang, hinarang ng aswang ang kanyang atake. Ang mga kuko nito ay tumama naman sa bolo at lumipad ang sandata sa isang tabi. Mabilis ang galaw ng halimaw. Mas mabilis pa sa sino mang sundalong kanyang hinarap. Dito bumagsak si Crispin sa lupa at bago pa siya makatayo, isang malakas na hampas ang tumama sa kanyang balikat. Tila ba kinaladkad ang kanyang kaluluwa palabas ng katawan. Napasinghap naman dito ang binata. Ang paligid ay biglang lumabo, ngunit hindi naman siya bumitaw. Gumapang siya palayo. Pilit inaabot ang kanyang sandata. Ngunit naroroon na ang halimaw. Nakatawa. Papalapit. Ang mga mata nito ay tila apoy na handang sumunog sa kanyang katauhan. Ngunit bago pa man sumapit ang huling hampas, isang matinis na tunog ang pumuno sa paligid. Isang sipol. May kasamang usok na maputing maputi. Nagliyab ang hangin sa paligid ng aswang at napaurong ito. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Mula naman sa dilim, lumitaw si Apo Mando, ang matandang albularyo. Suot niya ang kanyang itim na balabal na may burdang sinaunang simbolo. Hawak niya ang isang baston na may ukit ng araw at sa kanyang leeg ay may kwintas na may pulang kristal. Tama na! Walang patutunguhan ang mamuhay sa kadiliman. Mariing sabi naman dito ni Apo Mando. Lumakas ang huni ng hangin. At dito sumiklab ang apoy mula naman sa isang bilog na nilikha ng albularyo sa lupa. Sa loob ng bilog ay nasalo ang aswang at pilit itong umaalpas. Napapasigaw ito. Tumitili at ang muka'y nag-iba. Mula sa halimaw, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang dating tao. Isang babae, maganda, may mahaba at kulot na buhok, ngunit ang mga matay blanko. Tila wala na itong kaluluwa. Siya ang dating anak ng punong barangay. Sa gitna ng digmaan, pinagtaksilan, ginahasa at iniwang mag-isa. Sa gabi ng kanyang kamatayan, may isang nilalang ng kadiliman na tumawag sa kanyang puso. Pumayag siyang palitan ang kanyang katauhan, kapalit ng lakas at paghihiganti. Bulong naman dito ni Apo Mando habang inaapakan ang gilid ng bilog. Natigilan si Crispin. Hindi niya akalain na sa likod ng anyong halimaw ay may isang pusong minsang nasaktan. Isang biktima na hindi nabigyan ng katarungan. Huwag mo siyang kaawaan, Crispin. Pinili niyang lumimot. Pinili niyang yakapin ang kadiliman. At ngayon, kailangang tapusin na natin ito. Dagdag na wika pa dito ni Apo Mando. Muli namang sumigaw ang aswang, ngunit sa bawat sigaw nito ay sumisikip ang bilog ng apoy. Kumakapit ito sa lupa, tila humihingi ng tulong. Ngunit ang liwanag sa baston ni Apo Mando ay lalong lumalakas. Ilawan ng dilim, Crispin. Wika ng albularyo. Inaabot sa kanya ang isang maliit na bote na may sinag ng araw. Isang maliit na sinag ng umaga na ikinulong sa loob ng kristal. Hawak-hawak naman ang bote. Lumapit si Crispin. Dahan-dahang inilapit niya ito sa nilalang. Hindi na kita kinatatakutan.
Dumaan na ako sa impyerno at hindi ako papayag na ang impyernong ito ang mamuo sa bayan ko. Bulong naman dito ng binata. Dito na bumuluwak ang liwanag mula sa bote. At sa isang iglap ay napuno naman ng liwanag ang buong paligid. Tumili ang nilalang at isang huling sigaw ang sumambulat bago ito tuluyang naglaho. Naging abo at isinama ng hangin. Nakahinga ng malalim si Crispin. Napaupo naman siya sa may damuhan. Hinihingal. Basang-basa sa pawis. Sa tabi niya si Apo Mando. Nakatingin sa kawalan. Bata, ang laban ay hindi pa tapos. Sa bawat tigma ang natatapos, may panibagong umuusbong. Ang kadiliman ay laging nag-aabang sa pusong sugatan. Pero habang may liwanag kang dala, hindi kailanman mananalo ang dilim. Wika naman dito ng matanda. Mula nang makasagupa si Crispin ng mga aswang at may ligtas ni Apo Mando, hindi na siya naging katulad ng dati. Hindi siya makatulog ng maimbing. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pangangailangan. Isang pagkauhaw sa kakayahan. Alam niyang hindi sa lahat ng pagkakataon ay naroroon si Apo Mando upang iligtas siya nito. Hindi siya maaaring umasa sa ibang tao. Kung tunay niyang nais na tapusin ang banta ng mga nilalang ng dilim, kailangan ay siya mismo ang maging sandigan. Kailangan ay siya mismo ang maging liwanag. Isang gabi, habang ang hangin ay banayad at ang buwan ay nasa kanyang suktulan, bumangon si Crispin mula naman sa kanyang banig. Suot ang kanyang lumang kamiseta. Dito lumabas siya ng bahay at tumungo sa bakuran. Tahimik ang paligid noon. Ang tanging narinig lamang niya ang huni ng mga kuliglig at ang bahagyang kaluskos ng mga dahon sa puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay. Tumayo naman siya sa gitna ng bakuran, huminga ng malalim, at dito pumikit. Sa kanyang isip, sinariwa niya ang lahat ng natutunan, ang mga itinuturo ni Apo Mando, ang mga karanasang dulot ng digmaan, at ang kanyang mismong paninindigan. Pinilit niyang pakiramdaman ang kanyang paligid, ang enerhiya ng gabi, ang bugso ng hangin, at ang tibok ng kanyang puso. Halos isang oras din siyang nanatili roon. Walang imik, walang kilos, nakatayo lang na parang halaman na nakikisama sa hangin. Ngunit kahit anong gawin niya, wala siyang nararamdamang pagbabago. Parang may kulang, parang may balakid. Akmang papasok na siya, pabalik ng bahay ng may. Mapansin siya sa gilid ng bakuran. Isang munting liwanag. Tila liwanag ng alitaptap, ngunit hindi ito kumikislap. Patuloy ang pagningning. Kulay puti at malambot sa mata, na tila nakalutang sa ibabaw ng isang mababang halaman. Napakunot noo siya. Hindi niya maalala na may halaman sa bahaging iyon ng kanilang bakuran. Dito maingat siyang lumapit. Mabagal ang hakbang. Parang natatakot na baka mawala ang liwanag sa isang iglap. Nang marating niya ito, nakita niya na isa lamang pala itong sili. Isang karaniwang tanim sa kanilang lugar. Ngunit ang isa sa mga bunga nito ay nagliliwanag. Animoy isang batis ng liwanag na pinagsiksikan sa isang maliit na balat. Napatitig naman si Crispin. Ang ilaw nito ay tila humihinga. Walang amoy,
Walang tunog pero tila tinatawag siya nito. Nang walang alinlangang, inabot niya ang liwanag na bunga ng sili. Pagkapitas niya rito, agad niyang naramdaman ang matinding init sa kanyang daliri. Hindi ito gaya ng ordinaryong anghang ng sili, kundi isang apoy na tila may sariling buhay. Umakyat ang init mula sa kanyang mga daliri, dumaan sa kanyang braso, sa kanyang dibdib, at tuluyang bumalot sa buong katawan. Dito napatras ang binata, nanginginig. Hindi naman siya makabitaw sa siling hawak niya. Tila dumikit ito sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay pawang namumula. Ang katawan ay lumalaban sa apoy na dumadaloy sa kanyang dugo. Isang sigaw ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig. Napaluhod siya sa lupa, nanginginig. Hindi malaman kung matatakot o magpapadala. Ramdam niya ang bawat init na dumadaloy sa kanyang laman. Sinisindihan ang mga litid. Binubuhay ang kanyang puso na parang kakaibang tibok. Maya-maya pa, nanikip ang kanyang paningin. Ang paligid ay umikot. Ang mga bituin sa langit ay tila umiikot sa kanya. Bago siya tuluyang mawala ng malay, nakita niyang ang bunga ng siling hawak niya ay unti-unting nauubos. Nagiging abo at sa huling iglap ay naging pulbos na sumingit sa pagitan ng kanyang mga daliri. Dito bumagsak siya sa lupa. Nang magising ang binata, tanghali na. Maliwanag ang araw at ang hangin ay may halimuyak ng umaga. Naramdaman niyang basa ang kanyang likod dahil na rin sa hamog ng gabi o sa pawis ng kanyang katawan. Unti-unti naman siyang bumangon at nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng bakuran. Nakahiga sa damuhan at may bahagyang abo sa kanyang palad. Pinilit niyang alalahanin ang nangyari. Ang liwanag, ang sili, ang init, ang sigaw, ang pagbagsak. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Tila may bakas ng paso. Ngunit hindi naman ito masakit. Sa halip, para bang may natutulog na enerhiya sa kanyang palad. Parang may apoy na humihinga. Tahimik ngunit handang sumiklab kapag tinawag. Tumayo naman siya at sa kanyang pagtayo, dito niya naramdaman ang kakaibang sigla sa kanyang katawan. Ang dating mabigat niyang paghinga ay naging magaan na. Ang kanyang mga mata ay tila mas malinaw at ang kanyang pandinig ay mas matalas. Sa kanyang paligid, naririnig niya ang mga lagaslas ng hangin, ang yabag ng maliliit na insekto sa mga damo, at ang malayong sigaw ng tandang sa kabilang baryo. Dumaan ang isang langgam sa kanyang braso. Nang titigan niya ito, parang nababasa niya ang galaw nito. Isang kislap ng pag-unawa, isang ugnayan ng buhay sa buhay. Sa loob-loob niya, alam niyang may nangyaring pagbabagong hindi niya maipaliwanag. Bumalik siya sa loob ng bahay. Sa harap ng salamin, napansin niya ang kakaibang anyo ng kanyang mga mata. May munting liwanag sa gitna ng itim. Parang apoy na nakatago sa loob. Hindi ito halata sa unang tingin, ngunit kung matagal kang tititig, mapapansin mong may liwanag na hindi galing sa mundo ng karaniwan. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Hindi niya alam kung bakit may ganoong bunga ng sili. Pero sa puso niya, alam niyang may sagot. At alam niyang ito ang simula ng panibagong yugto, ng panibagong anyo ng pakikibaka.
Hindi niya mapigilang maalala si Apo Mando, ang albularyong minsang nagligtas sa kanya mula naman sa isang aswang. Kung may sino man na makakaunawa sa kanyang karanasan, tiyak na ito ay ang matandang tagapagbantay ng mga sinaunang lihim. May alam si Apo Mando tungkol sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Kung ang pangyayaring iyon kagabi ay may kahulugan, tiyak na si Apo Mando ang makapagpapalinaw nito. Pagsapit naman ng hapon, matapos maganda ng konting pagkain at tubig sa kanyang daladalang buslo, nagtungo si Crispin patungo naman sa dako ng kagubatan kung saan naninirahan si Apo Mando. Ang daan nito ay sobrang kipot at natatakpan ng mga sanga at damo. Ngunit kabisado niya ito sapagkat ilang ulit na rin siyang napapapunta roon. Ang maliit na kubo ni Apo Mando ay nasa paanan ng isang burol. Napapaligiran ng matatandang punong kahoy at mga halamang ugat. Lumapit naman siya dito, dahan-dahan, at sa pagdating sa may pintuan, natanaw niyang may ginagamot pa ang matanda. Isang matandang babae ang nakaupo sa isang banig. May puting panyo sa ulo at tila nanghihina na. Pinapahiran nito ni Apo Mando ng langis sa noo at dibdib habang may binibigkas na dasal sa lumang wika. Malakas ang tinig nito, mabagal ngunit puno ng kapangyarihan. Nang mapansin ng albularyo si Crispin, napalingon ito sandali. Ngunit sa sandaling tagpong iyon, tila may nakita siya kay Crispin na hindi niya kailangang itanong. Tila may bahid ng liwanag sa kanyang mga mata at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Natapos niya ang ginagamot at pinayuhang magpahinga ang matanda sa lilim ng puno. Sige't lumapit ka, Crispin. Hindi ka naparito ng walang dahilan. Wika naman dito ni Apo Mando habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Lumapit naman ang binata. Tahimik at hawak pa rin ang maliit na buslo. Nang makalapit, tumitig si Apo Mando sa kanyang mga mata at marahang hinawakan ang kanang palad ng binata. Mainit pa ang iyong palad at may bakas ng liwanag sa ugat mo. Tila ba nakalunok ka ng araw? Bulong dito ng matanda. May nangyari po kagabi, Apo Mando. Sa bakuran, isang liwanag, isang bunga ng sili. Tugon naman dito ng binata. Ang mutya ng sili. Hindi lahat ay binibiyayaan yon. At lalong hindi ito basta nagpapakita sa kahit kanino. Turan naman dito ni Apo Mando. Nagpatuloy silang nag-usap. Inilabas ni Apo Mando ang isang lumang aklat na gawa naman sa balat ng hayop. Ang mga pahina nito ay siksik sa mga simbolo, sulat baybayin at mga dibuho ng mga halamang may waga at nilalang ng kalikasan. Binuksan niya ito sa isang pahina na may larawan ng isang maliit na bunga ng sili na may liwanag sa paligid. Ito ang tinatawag naming mutya ng sili ng apoy. Isa sa mga sinaunang biyaya ng kalikasan. Itinatago ng mga diwata at espiritu ng lupa sa mga lihim na lugar. Hindi ito karaniwang sili. Isa itong sisidlan ng kalikasan mismo ng lakas ng araw, init ng lupa at alab ng katarungan. Paliwanag pa dito ng matanda. Pero bakit po ito lumitaw sa akin?
Hindi ko naman po ito hinahanap. Pagtatakang tanong naman dito ng binata. Sinabi naman dito ni Apo Mando na ang mutya ay hindi hinahanap. Ito ang pumili sa kanya. Tahimik noon si Crispin. Pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Ramdam niyang may bumabalot na bigat at liwanag sa kanyang puso. Ngunit ano po ang ibig sabihin nito para sa akin? Ang mutya ng sili ay hindi lamang nagbibigay ng lakas. Ito rin ay panata. Kapag ito'y tumanggap sa'yo, bahagi ka na ng mas malalim na tungkulin. Ang maging tagapagtanggol ng mga hangganan ng mundo ng tao at ng mundo ng dilim. Dagdag na wika pa dito ng matanda. Hindi ka na lamang isang mandirigmang lumalaban sa mga mananakop. Ikaw na ngayon ay bantay ng liwanag. Saad dito ng albularyo habang tumitig ang matanda sa kanya ng diretsyo. Pero paano ko po ito gagamitin, Apo Mando? Wala naman akong alam sa mga bagay na ganito. Tanong pa dito ng binata. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayon. Ang kapangyarihan ng mutya ay dumarating sa tamang panahon. Hindi ito parang espada na basta hinahampas. Isa itong ilaw na dapat mong alagaan. Kapag ginamit sa galit o puot, ito'y susunog sa iyo. Ngunit kapag ginamit sa pagprotekta sa katarungan at sa liwanag, ito'y magiging apoy na magpapalaya sa dilim. Ngumiti naman dito si Apo Mando. Lumapit ang matanda sa isang baul sa sulok ng kubo. Binuksan ito at kinuha ang isang maliit na lalagyan na yari naman sa kahoy. Inilabas niya ang isang pulseras na may ukit ng araw at apoy. Gawa naman ito sa tingga at tansong kinulayan ng pula. Ito ay panangga, iho. Gawa sa pinaghalong metal at dahon ng tanlad. Binendisyonan ng mga albularyo noong panahon pa ng Kastila. Sa oras ng kagipitan, magiging daluyan ito ng lakas ng mutya. Isinuot niya ito sa binata. Tila ba may dumaloy na malamig na hangin mula naman rito. Ngunit sa ilalim ay may pailalim na init na patuloy na nananatili. Makinig ka sa katawan mo. Makinig ka sa paligid. Ang mutya ay magsasalita sa paraang hindi mo laging maiintindihan. Ngunit ang puso mo, iho, ang magsasalin ng kahulugan. Dagdag na paliwanag pa dito ng matanda. Umupo naman sila sa may bangkito at nagpatuloy sa pag-uusap hanggang sa unti-unting dumilim. Pinakain siya ng tinadtad na kamote at sabaw ng luya. Habang pinag-uusapan nila ang mga kasaysayan ng mga mutya, ang mga alamat ng iba pang tagapagdala ng apoy at ang mga panganib na nagkukuble pa rin sa paligid. Bago naman siya umalis, pinayuhan siya ni Apo Mando. Sa mga darating na gabi, mararamdaman mo ang pagbabago. May mga panaginip, may mga nilalang nasisiyasating ka. Pero huwag kang matakot, maging matatag. Dahil kung ang mutya ay nasa loob mo na, hindi ka basta matitinag. Pababa na noon si Crispin mula naman sa bahay ni Apo Mando. Malalim na ang gabi at tanging liwanag ng buwan ang gumagabay sa kanyang mga hakbang. Tahimik ang kapaligiran, ngunit hindi mapakali ang kanyang pakiramdam. Matapos malaman ang lihim ng mutya ng sili ng apoy at tanggapin ang papel bilang tagapagtanggol ng liwanag, tila may gumuhit na tanong sa kanyang isipan. Kailan darating ang unang pagsubok? Hindi niya alam ang sagot ay nasa daan na mismo ng kanyang pag-uwi. Pagliko niya sa isang masikip na bahagi ng daan,
Napansin niya agad ang 3 aso na nakahiga sa gilid ng pilapil. Sa una ay binabaliwala niya ito. Karaniwan naman na ang mga askal na nakatambay sa mga ganitong lugar. Ngunit habang papalapit ito, hindi gumagalaw ang mga ito. Wala man lang kibot. Para silang mga estatwang buhay na naghihintay. Lumampas siya rito. Ilang hakbang pa lamang ang layo niya sa mga ito. Biglang may kumislot sa kanyang tenga. Isang mahina ngunit matalas na pag-ungol. Isang tunog na tila kumakalmot sa likod ng kanyang leeg. Dito napahinto ang binata. Ang hangin ay tila bumigat. May kung anong presensya sa paligid niya. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanya. Malamig, malalim, puno ng gutom. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita ang 3 aso na ngayon ay nakatayo na. Ngunit hindi ito pangkaraniwang mga hayop. Ang kanilang mga mata ay kulay pula. Tila may apoy na maliliit sa loob nito. Ang kanilang katawan naman ay mahaba at ang mga buntot ay tila ahas na kumikilos ng may sariling buhay. Ang mga ngipin nila ay mahaba at purong matutulis. Lumalagpas sa gilagid at may laway na bumubula sa gilid ng bibig. Tila pumutok ang init sa loob ng katawan ni Crispin. Ang pulseras na bigay ni Apo Mando ay biglang nag-init at ang kanyang palad ay parang may alon ng enerhiya na umikot sa kanyang katawan. Ang mutya ng sili ng apoy ay nagising. Humakbang pasulong. Ang isa sa mga ito, mabagal, naglalaway. Tila sinusukat siya nito. Kung hindi kayo lalayo, mapipilitan akong lumaban. Wika ng binata, bagamat may kaba sa kanyang dibdib. Ang mga nilalang ay tila tumawa at sa isang iglap, sabay-sabay silang sumugod. Inilaga ni Crispin ang una, ngunit ramdam niyang mabilis ang mga ito. Hindi tulad ng mga hapong kalaban niya. Ang mga aswang na ito ay may liksi ng mga hayop, lakas ng halimaw, at talino ng taong sanay sa pagpatay. Isang matalim na kuko ang sumayad sa kanyang balikat. Konti lang ang sugat nito, ngunit matinding hapdi ang dulot. Naramdaman niya ang pagkulo ng init sa kanyang dibdib. Dito tumalon siya paatras. Hinawakan ang pulseras. At sa isip ay tinawag ang mutya ng apoy. At nang isara niya ang kanyang kamao, isang liwanag ang sumiklab. Mula naman sa kanyang palad ay lumabas ang apoy. Hindi ito parang karaniwang apoy, kundi puting liwanag na may pulang hangganan. Kumalat ito sa paligid niya at sa isang iglap, tila may nagbabagang alon ng liwanag at dilim. Dito napaurong ang 3 aswang at ang isa sa kanila ay napaatras ng tuluyan. Nanginginig ang katawan, ngunit hindi pa tapos ang laban. Muling sumugod ang isa. Tumalo naman mula sa gilid at sinubukang abutin ang kanyang leeg. Sa isang mabilis na kilos iniwasan ni Crispin ang kagat at iniharap ang kanyang apoy sa katawan ng nilalang. Tila nasunog ito at napasigaw ang halimaw na bumagsak sa lupa, nangingisay. Pero ang dalawa ay hindi naman natitinag. Muling nagliwanag ang pulseras ni Crispin. Ang init sa kanyang katawan ay sumisidhi. Parang sinisilaban ang kanyang kalamnan. Ngunit sa halip na masaktan, naramdaman niyang ito'y lakas na dapat pakawalan. Bigla siyang lumundag sa ere, mas mataas sa inaasahan niya. Para siyang ginabayan ng hangin.
At mula naman sa ere, ipinukol niya ang apoy sa isa pang aswang. Sumabog ito sa liwanag. Ang hayop ay napasigaw. Ang balat ay nagkaliskis. At ang katawan ay biglang natunaw. Natira pa ang isa. Ang huling nilalang ay hindi na sumugod pa. Tumahol ito ng malakas. Ngunit hindi ito tunog ng karaniwang aso. Isa itong sigaw. Isang panawagan. Dito napagtanto ng binata na nagtawag ito ng mga kasama. Kailangan niyang tapusin ang laban bago pa dumating ang iba. Pumikit siya. Hinayaan ang kanyang katawan na pakiramdaman ang paligid. Ang init, ang apoy, ang mutya. At doon, nakita niya sa kanyang diwa ang liwanag na nagmula naman sa kanyang palad. Ang apoy ng katotohanan. Ang init ng katapangan. Bumukas ang kanyang mga mata sa isang iglap. Parang may apoy na bumalot sa kanyang katawan. Isang baluti ng liwanag. Humakbang siya pasulong. Ang aswang naman ay umatras. Tumahol muli. Ngunit hindi na ito nakatakas pa. Sa huling hakbang ni Crispin, tinawag niya ang apoy at iniharap sa nilalang. Bumalik ka sa kadiliman! Sigaw dito ng binata at pinakawalan niya ang liwanag. Sumigaw naman ang halimaw. Humalinghing at sa gitna ng kagubatan ay sumiklab ang liwanag. Nang tuluyang mawala ang liwanag, wala nang bakas ng mga aswang. Tanging usok at abo ang naiwan sa daan. Humihingal ang binata. Nanlalambot ang tuhod nito. Hindi naman dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng enerhiyang gumalaw sa kanyang katawan. Umupo naman siya sa isang batong malapit. Tiningnan ang kanyang palad. Wala na ang liwanag ngunit ang init ay nananatili pa rin. Ang pulseras ay malamig na ulit. Tahimik na. Ngunit may bakas ng ningning sa paligid nito. Para itong may buhay. Sa katahimikan ng gabi, muling bumalik ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ay muling gumalaw at ang mga kuliglig ay nagpatuloy sa kanilang awit. Ngunit sa isipan ni Crispin, may bumabalik-balik na tanong. Ilang aswang pa ang naririto at anong uri ng dilim ang darating pa? Hindi pa tapos ang kanyang laban. Bagkus, nagsisimula pa lang. Tumayo siya, tinapik ang pulseras at dahang-dahang naglakad pauwi. Sa kanyang likuran, sa lilim ng mga puno, may mga matang lihim na nagmamasid. Makalipas ang ilang araw mula sa engkwentrong yon, sa 3 aswang, tahimik ang mga naging gabi ni Crispin. Ngunit hindi ito katahimikang nagpapalubag ng kanyang loob. Bagkus, ito'y tila katahimikang may itinatagong panganib. Isang hapon, habang nagpapahinga ang binata, sa kanyang upo ang kaoy sa ilalim ng puno ng bayabas sa kanilang bakuran. Napatingin naman siya sa malayo. Sa may likod ng kabundukan sa may silangan, doon naroroon ang kabilang baryo. Mula naman sa kanyang kinatatayuan, ay animoy may gumuguhit na anino sa kalangitan sa direksyon iyon. Manipis, madilim, parang usok na walang apoy. At sa kanyang pandinig na ngayon ay tila mas sensitibo na simula nang mahawakan niya ang mutya ng sili, may narinig siyang isang panaghoy. Mahinang tinig ito. Hindi lang isa kundi marami. Hindi pa niya masabi kung ito'y sigaw ng hayop o iyak ng tao. Ngunit sigurado ito, merong hindi tama. Mula nang makuha niya ang mutya,
at tanggapin ang kanyang bagong gampanin bilang antingero, alam niyang hindi na siya pwedeng dumaan lamang sa mga palatandaang ito. Kailangang kumilos at magsiyasat. Kinuha niya ang kanyang lagayan na may dalang mga gamit. Kutsilyong may ukit ni Apo Mando, maliliit na sisidlan ng asin, at isang balat ng saging na may nakapresong langis ng niyog at bawang. Dito ibinulsa niya ang pulseras. Isinuksok sa kamay ang panyo ni Inang Marta na nagsilbing paalala kung bakit siya lumalaban. Matapos ang mahigit 30 minutong lakad sa masukal na daan, narating niya ang baryo. Tahimik ang paligid. Mas tahimik pa kesa sa karaniwan. Wala kang ibang maririnig kundi ang paggampas ng hangin sa mga dahon at ang paminsang-minsang lagitik ng bubong ng mga bahay. Maging ang mga alagang hayop, tila ba walang umiimik. Sa kanyang paglalakad, may nakasalubong siyang isang matandang lalaki. Marahil nasa 70 taong gulang ito. Payat, may hawak na baston, at may mga matang mapula dahil sa kakaiyak. Binati niya naman ito at nagpakilala. Tila ba wala sa kanyang sarili ang matanda at parang may hinahanap ito. Ayon sa matanda, may mga nawawala, mga alagang hayop, at ngayon ay isang bata. Nagmamakaawa ang matandang lalaki na tulungan siya sa paghahanap sa kanyang apo. Doon sa may gulod ng huling may nakakita sa kanyang apo. Upang mapakalma ang matanda, ay tumango naman si Crispin at nangakong hahanapin niya ang bata. Pinakiusapan din niya na umuwi at bumalik na muna sa bahay ang matanda. Ang gulod ay masukal, ngunit may landas na bakas ng madalas na pagdaan ng tao. Habang paakyat naman si Crispin, ramdam niya ang biglang paglamig ng hangin. Ang paligid ay unti-unting nababalot ng dilim, kahit hapon pa lamang. Sa kanyang pulseras ay unti-unting sumiklab ang sobrang init. Tanda ito ng presensyang hindi pangkaraniwan. At doon niya nakita ang punso. Malaki ito. Mataas ang damo at sa paligid ay may mga itim na uling at balat ng prutas. Ngunit hindi ito simpleng punso lamang. Nang lumapit siya rito, may naamoy siyang kakaiba. Amoy asupre. Amoy nabubulok na karne. At sa tabi nito, may bakas ng dugo. Manipis ngunit sariwa pa. Dinala siya ng kanyang pakiramdam sa likod ng punso. At doon niya nakita ang nakabukakang damo. Isang taguan. Lumuhod naman siya at ipinasok ang kamay sa makipot na siwang. At nang ilapat niya ang palad, biglang umilaw ang mutya. Kasabay nito, ang may hinang huni, iyak ng bata. Mabilis naman siyang umatras. Hindi naman siya pwedeng basta-basta pumasok. Kailangan niya munang malaman kung anong uri ng nilalang ang nasa loob. Muling tinawag ni Crispin sa isip ang apoy ng mutya. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng puti at sa kanyang paningin ay unti-unting naaaninag ang enerhiya sa paligid. Itim na usok na dumadaloy mula sa siwang nito. Hindi ito gawa ng duwende. Hindi ito lamang engkanto. Isang nilalang na mas malalim, mas matagal, at mas gutom. Isa itong berbalang. Isang uri ng aswang nakilala sa pagnanakaw ng laman at bituka. Madalas ay ginagamit ang mga punso bilang taguan.
Hindi ito basta-basta nakikita at bihira itong umatake ng tao. Maliban na lang kung ito'y nagugutom na ng sobra. Biglang may narinig siyang pagaspas sa likod. Paglingon niya, isang anino ang dumaan. Hindi niya ito nakita ng buo, ngunit ang ihip ng hangin ay malamig at napakalagkit. Tila may dumaan na usok at muli niyang hinawakan ang kanyang pulseras. Ilaw ng apoy, liwanag ng loob. Ipakita mo ang itinatago ng dilim. Sa kanyang paningin, unti-unting lumitaw ang nilalang. Mataas ito, payat at ang balat ay parang balat ng ahas na tuyo. Ang mga mata nito ay kulay itim at sa bibig ay may dugo ang ngipin. Nakalutang ito sa hangin at sa likod ay may mahabang galamay na tila katawan ng uwang. Humalinghing naman ito nang makita si Crispin, ngunit hindi umatras ang bata. Lumipad ang berbalang papalapit. Sumugod si Crispin at muling nagliyab ang kanyang mga palad. Ngunit mabilis ang kalaban. Tumagos ito sa lupa. Saka ito lumitaw sa likod niya. Isang galamay ang humampas sa kanyang likod, dahilan upang matumba siya. Ngunit sa pagkakabagsak niya sa lupa, sumiklab ang mutya at ang isang apoy ang bumalot sa kanyang katawan. Tumalon siya pataas at nagpakawala ng apoy mula naman sa kanyang mga palad. Dito tinamaan ang aswang. Napasigaw ito sa tindi ng sakit. Ngunit hindi pa ito tapos. Lumaban muli ang nilalang at sa gitna ng kanilang labanan, unti-unting nainitan ang paligid. Ang punso ay biglang lumiyab. Hindi sa paningin ng karaniwang tao, kundi sa paningin ng antingero. Mula sa loob ay narinig ang tinig ng batang nawawala. Tila nabigyan ng lakas si Crispin. Tumalon siya, hinawakan ang galamay ng aswang at sinindihan ito ng apoy ng mutya. Napasigaw ang halimaw. Nagsimulang matunaw ang katawan nito hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Sunog, itim at hindi na kumikilos pa. Mabilis na sinara ni Crispin ang bahagi ng punso at sa loob nito, sa gitna ng maliliit na ugat, nakita niya ang batang lalaki. Nakahandusay, mahina ngunit buhay. Binuhat niya naman ito at dinala pabalik sa baryo. Sa pagbabalik ng binata, sinalubong naman siya ng mga tao. May galak, may takot, may pagtataka. Ngunit nang makita nilang buhay ang bata, lahat sila ay nagsigawan sa sobrang saya. Ang mga magulang ng bata ay lumuhod sa harapan ng binata. Umiiyak ito at nagpapasalamat sa kanya. Hindi po ko ang dapat pasalamatan, kundi ang liwanag na hindi kailanman nagpapatalo sa dilim. Sagot naman dito ni Crispin. At mula naman sa likod ng mga tao, dito na lumitaw si Apo Mando. Tahimik ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ang tunay na mandirigma ay hindi lamang lumalaban. Siya ay nakikinig, nakikiramdam, at kumikilos kahit walang utos. Matapos ang laban ng binata sa Berbalang, muling naging payapa ang kanyang baryo. Ngunit ang katahimikan iyon ay panandalian lamang. Hindi pa man lubusang naghihilom ang kanyang mga sugat, isang mensahe naman ang dumating. Mula naman sa isang matandang lalaki na nakasakay sa kalabaw. Galing pa sa kabilang bayan ito. 2 oras ang layo mula naman sa kanila. Ayon pa sa lalaki, may mga nawawalang tao sa kanilang baryo. May nakikitang nilalang na umaahon mula sa lupa. May kakaibang anyo.
Wangis tao pero isang halimaw. Sabi ng iba, ito daw ay tinatawag na abwak. Paglalahad ng matanda na animoy inaanunsyo ang pangyayari. Napakunot noon naman ang binata. Narinig niya na ang salitang abwak mula naman kay Apo Mando. Isa itong uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong bayawak at pambihirang kakayahan sa paghuhukay ng lupa upang itago ang kanilang sarili. Madalas itong sumasalakay tuwing gating gabi, pumipili ng biktima mula sa mga buntis, bata o kahit sino na natutulog ng walang proteksyon. Hindi na siya nag-atubili pa. Kinausap niya si Apo Mando bago tumulak patungo sa kabilang bayan. Binigyan siya nito ng bagong langis na galing naman sa balat ng ahas at durog na ugat ng tuba-tuba. Isang kombinasyon na panlaban daw sa abwak. Dinala rin ang kanyang mga mutya at ang kutsilyong may basbas ng albularyo. Habang tinatahak niya ang landas patungo sa bayan. Tila ba palamlam ang araw, kahit tanghali pa lamang, may kung anong bigat sa hangin. Hindi iyon pangkaraniwang gutom o pagod. Ito ay pakiramdam ng panganib, pakiramdam ng panibagong laban. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng mga tao na may takot sa mata. Maraming bahay ang nakapindi ang bintana. May mga bawang na nakasabit sa pintuan at asin sa harap ng mga hagdan. Isang babae naman ang lumapit sa kanya. Luhaan ito. Kwento pa ng babae. Ang apo daw niya ang huling nawawala. Isang 14 na taong binatilyo. Natutulog lamang daw sila noon nang biglang nawasak ang kanilang sahig na hinihigaan at may mabilis na humila sa kanyang apo. Mula noon ay wala na silang nagawa upang iligtas ang bata sa mabilis na pangyayari. Inilibot ni Crispin ang tingin. Sa ganitong kalagayan, madaling lamunin ng takot ang puso ng mga tao. Ngunit sa kanya, ang takot ay nagpapalalim ng tapang. Alam niyang kailangan siyang kumilos bago pa muling may mawala. Saang banda po ang pinakahuling sinasabing lugar kung saan nakita ang nilalang? Madiing tanong niya dito sa babae. Itinuro ng babae ang may kalayoang bahagi ng baryo. Isang bahagi ng bukirin na may mga matataas na kawayan. Doon daw nakita ng isang matandang mangingisda ang aninong gumagapang. Doon rin may naririnig na kakaibang huni tuwing hating gabi. Huni na hindi gawa ng paniki o ibon, kundi isang halakhak na parang sa demonyo. Pagsapit ng gabi, nagpunta ang binata sa bukirin. Nakapwesto ito sa gitna ng kawayanan. Tangan ng kanyang kutsilyo at langis. Inihanda rin niya ang mutya, nakasukbit sa isang kwintas. Nayari naman sa pulang sinulid at balahibo ng manok. Tahimik noon ang gabi, ngunit hindi nagtagal. May narinig siyang kaluskos. Mula naman sa kinaiilaliman ng lupa. Mabilis, mabigat na sumulyap. Sa paligid at doon niya nakita ang lupang tila umaalon at umahon ang nilalang. May malalaking kamay at ang katawan ay nababalutan ng balahibo. Ang mukha nito ay may mahabang ngipin at mata na kulay berde. Tama ang babae. Isa itong abwak. Hindi lang isa kundi 3. Ang isa ay mabilis kumilos, papunta naman sa kanya. Sumalaki kay Crispin, ngunit agad niyang isinilid ang mutya sa kanyang palad.
at pinaalab ito. Dito na sumiklab ang apoy mula naman sa kanyang kamay at nasalag ang unang galamay ng nilalang. Napasigaw ito at umatras. Ang isa pang abwak ay lumusob naman mula sa likod niya. Tumalon si Crispin, pinaikot ang kanyang katawan sa ere at hinampas ng kutsilyo ang kamay nito. Umalingaw-ngaw naman ang hiyaw ng halimaw at tumilapon ito sa may damuhan. Ngunit mabilis ang isa pa. Nakalusot ito at nasugatan ang balikat ni Crispin. Ang matutulis na kuko. Napaiyaw siya sa sobrang sakit. Ngunit sa halip na matumba, lalo lamang siyang nagliyab. Itinapon niya ang langis ni Apo Mando sa paligid at isang bilog na apoy ang bumalot naman sa kanya. Hindi naman makalapit ang mga aswang. Habang nag-aalab ang paligid, nakita niya ang isa sa mga abwak na bumalik sa direksyon ng gubat. Sinundan niya ito. Hindi maaaring makatakas ang halimaw. Makalipas ang ilang minutong habulan, narating niya ang isang lumang bahay na napapalibutan ng damo. Ramdam niya roon ang nilalang. Tila ginagamot ang sarili at alam niya na ang dapat gawin. Dito inilabas niya ang asin at ibinuhos sa paligid ng bahay. Sabay binuhusan ng langis at sinindihan gamit ang apoy ng mutya. Sumiklab ito. Biglang umalingaw-ngaw ang hiyaw ng halimaw mula naman sa loob ng bahay. Tila ba sunog na ito habang pinipilit na tumakas. Hindi nagtagal. Isang abo ang sumabog mula sa loob nito. Nabalot ng katahimikan ng paligid. Isa lang ang tiyak niya. Napatay niya ang isa sa mga abwak. Ngunit alam niyang may dalawa pa. Hindi niya maaaring hayaan na makabalik ang mga ito. Ngunit sa gabing yon, hindi na sila muling bumalik pa. Kinabukasan ay bumalik naman ang binata sa baryo at ibinalita ang nangyari. May lungkot at pag-asa sa mga mata ng tao. Naisalba man ng marami. Hindi na naibalik pa ang mga nawala. Babalik pa sila at mas malalakas. Hindi sila karaniwang halimaw. May sinusunod silang utos. Babala naman dito ng binata. Tahimik ang lahat. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nagsalita naman ang isang matandang lalaki. Kailangan ka pa namin, Crispin. Hindi lang ang aming baryo, kundi ang buong bayan. Tumango naman siya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Isa lamang ito sa mga pagsubok ng kanyang bagong buhay. At kung anuman ang nagaharing kadiliman sa mga kagubatang ito, handa siyang harapin. Sa paglipas pa ng panahon, tila hindi nagbago ang pagiging mandirigma ni Crispin para sa pagbibigay ng katarungan sa mga naapi at magligtas sa mga bihag. Subalit ang kanyang kalaban ay hindi na mga Hapones, kundi ang mga nilalang na nagkukubli sa kadiliman. Ang kwentong ito ay patunay na ang bawat tao ay may nakatadhanang landas. Kahit kailan ay hindi naisip ni Crispin na tatahakin niya ang landas sa kakaibang pakikidigma. Pero ano nga ba ang kaibahan sa mga mananakop at ang mga aswang? Parehong nagbigay takot sa mga tao, nagdudulot ng pangamba at paghihirap. Pero may nilalang na handang humarap at kumalaban sa kanila. At isa na roon, si Crispin, ang batang mandirigma na may mutya ng sili. Okay, tapos na yung kwento natin, hanggang dun lang.
Bale, medyo mahaba siya pero parang history na aswangan to kasi medyo nagustuhan ko rin kahit medyo parang minimal yung laban. Pero para sa akin, nagustuhan ko kasi parang sinimulan doon sa ikalawang digmaan o yung kilala nating World War II, di ba? So, ang ganda nun, ganda nun. Saka nabanggit pa si MacArthur, di ba? Grabe yung mga kwento talaga natin pag alam nyo yung sobrang tagal na, may mga ganito tayong may encounter talaga. Napakaganda. Para sa akin, wala akong masabi. Hanggang dun lang yung komento ko. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment down below. May kita nyo, nasa screen natin nagpi-play. Tapos kung gusto nyo ng voice shoutout naman, sorry, nabubulol na. Yung voice shoutout naman, punta kayo ng Kwento ni Kabaryo. Yon, tuwing 10:30 ng umaga nag-upload tayo ron. Lahat ng nagko-comment doon, doon natin babatiin sa Kwento ni Kabaryo. Dito kasi pansin nyo, sobrang haba na, di ba? So doon na lang natin nilalagay. Huwag niyong kalimutan, Kwento ni Kabaryo. Subscribe na kayo mga kabaryo. Saka sa Kwentong Kalakbay, pati na rin sa Dear Kabaryo. Yung Kwentong Kalakbay natin, 2:30 PM ng hapon. Tapos yung Dear Kabaryo, 5:30 ng hapon. Yan. Ewan ko na lang kung maghanap pa kayo ng iba, di ba? Ayan na yun. Nilalatag ko na lahat ng oras. So, yun. Paano muli, maraming salamat sa sumusuporta ng Kwentong Baryo natin. At sa mga nasa ibang bansa, ingat kayo palagi. Pati na rin yung mga nandito sa Pinas. Paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.